Hey guys, mabuhay maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Alam nyo, talagang hands up at saludo talaga ako kay Casey Concepcion pagdating sa pagmamahal sa kanyang mga kapatid, mga siblings, especially at na-extend pa yon sa kanyang mga pamangkin, di ba? Nakita nyo naman, si Casey na nabuhay noong, kumbaga parang kasi ganito, si Casey nga ang pangalan ni Sharon Cuneta at ni Gabby Concepcion at nabuhay siya na parang siya lang mag-isa, di ba? Wala siyang mga kapatid nung time na yon for the longest time. And then, ang nakakasama niya nga lagi, of course, aside from her mother na nagpalaki naman talaga sa kanya, dahil si Gabby nga ay medyo nawala na sa Pilipinas, ay is of course ang kanyang mamita, ang kanyang lola, the mom of Sharon Cuneta, si Mami Elaine. But anyways, ayan, nakita niyo naman, di ba, yung kwento pa lang na kung paano ginagather talaga ni Casey Concepcion lahat ng mga kapatid niya. Talagang isa-isa niyang pinupuntahan. Kung pwede nga lang siguro magpa-reunion si Casey, no, lahat ng mga Concepcion, ng mga kapatid niya kay Gabby, talagang gagawin niya, of course, kasi like nasa ibang bansa naman kasi yung iba, di ba? Yung kapatid niya kay, of course, kay Jenny si Kia, eto naman si Gary Concepcion, kapatid niya kay, of course, ang mom naman nito. Dito, eto nakikita mo yung closeness talaga nila. No? Of course, yung mga anak ni Gabby, ni Gabby ngayon sa kanyang partner, di ba? So nakikita natin pinupuntahan talaga ni Casey at lagi niyang nakakasama. So makikita natin mga pictures. So doon tuloy nag-start yung mga yung mga intriga. But anyway, alam nyo, ako I don't think wag na nating intriyahin kasi nakikita naman natin si Casey kung gaano niya talaga kamahal ang kanyang mga kadugo. Siguro hindi naman kasi syempre everyday makakasama mo ang mga ito, 'di ba, ang mga kapatid mo because may sarili rin naman siyang ganap. But the fact na super effort, nag-effort talaga siya para makasama sila, big deal na 'yun. May mga iba kasi na 'di ba, porket hindi kayo magkakapatid talaga, hindi kayo kumbaga hindi iisa ang nanay at tatay nyo. May iba na parang dead man na lang, kumbaga walang effort, but in Casey's case, nakita naman natin kung gaano siya nag-e-effort talaga na makasama ang kanyang mga kapatid, di ba? So, ayan, kanya imagine kahit nga sa birthday or katulad yan ng anak ni Gary at ni Michael, of course, Pangilinan, di ba? So, actually, eto nakakatuwa rin kasi at least nakikita na natin talaga na yung, kumbaga, very open na rin yung lahat. So, dati kasi hanggang chika lang yung mga time na yon. Ngayon talaga nire-reveal na rin na may anak na sila. Although, syempre, minsan kasi, like si Michael lang naman ng showbiz, si Gary, hindi naman siya nag-artista na. Yung mga ganun kasing tipo. So, privacy ang hinahanap nila. But of course, sabi nga ni Casey Concepcion sa kanyang video post, ito, shine bright like baby diamonds, dear Danny, starting them young. Celebrated Gary Concepcion, Kel Pangilinan's munting prinsesa for her very first birthday. Nana Tina loves you, little cute. Happy birthday, Daniel Amari. Ang ganda ng pangalan, di ba? Daniel Amari. At saka ang tawag niya, gusto yung tawag sa kanya ay Nana Tina. So, parang nanay, di ba? Parang ganon. So, bongga. Pero siyempre, ang dami ring mababasang comment na sabi nga nila, sana, ito muna, yung Casey loves her family. Si Casey lang siguro ang magbibigay, baby boy na po, case mag-asawa ka. Yung mga ganyan kasi, medyo dapat ina-avoid na yan ngayon. Yung kumbaga, pinupush or inuobliga ang babae, or kahit na lalaki siguro. Kasi parang mas masakit kasi pag babae, di ba? Yung sinasabihan, mag-asawa ka na, mag-anak ka na. Kumbaga sa panahon ngayon, ako I remember, natanong yun kay Ann Curtis dati, paulit-ulit ko itong sinasabi, at sinabi ni Casey na hindi na yun dapat tinatanong, para nakaka-offend din sa isang girl yung tanungin kung kailan ka magkakaanak, yung mga ganyan, na usually nangyayari sa family reunion, ng mga non-showbiz, sa showbiz pa nga, na very, kumbaga, magnify lahat ng kilos at galaw. So, yung mga ganong tipo. But anyways, sabi nga, ang ganda ni Tita Christina at ang bait pa. So, kung mag-aanak daw si Casey, ang gwapo at ang ganda siguro. Sure yon. Sayang nga yung kasunod. Sana yung mini Papa Gabby. Dahil ang gwapo-gwapo daw nga noon. So, ito pa. Ayan, happy little girl. You're so sweet, Casey, to everyone, especially to your niece. So, Casey, you're the best. Kaya, kalab ng lahat. Christina, you're pure and beautiful soul. Okay. Of course, bait naman ng tita
Casey, sana susunod anak nila yung kasama niya. So, may mga ganun din. Talagang, well, hindi talaga may iwasan eh. Pero, well, again, hindi natin dapat pinupush or hindi natin pinipressure ang mga, especially ang mga babae, pagdating sa ganyang sitwasyon. Sila ang mas nakakaalam kung kailan nila gustong ma-experience yon. Like, may mga pagkakataon din talaga. Like, halimbawa, di ba si Heart Evangelista, alam naman natin yung nangyari kay Heart na recently, di ba, meron na naman. So, kahit gustuhin mo kung hindi talaga ibibigay sa'yo, di ba? So, in cases, sa sitwasyon ni Casey, hintay na lang natin. I'm sure naman, and besides, hindi na naman si Casey ang ganyang sitwasyon. Napakarami din, di ba? Lalo sa showbiz, nakikita natin yan. Sila Bea Alonzo, yung mga ganon. So, kaya wag nating i-pressure. Hayaan natin kung anong gusto nila sa buhay nila. And, of course, may mga nanghihinayang. Pero hindi tayo dapat manghinayang. Because, especially like si Casey, wala nga siyang baby. Wala siyang sariling baby. Pero nakita mo naman kung gaano niya mahalin talaga ang kanyang mga, of course, mga kapatid, and of course ngayon naman ay kanyang pamangkin. So ayan, di ba, ang sweet niya, di ba, nagbigay talaga siya ng diamond or gumawa siya ng jewelry para sa kanyang para sa anak ni Gary at ni Michael. So yun na muna for now. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa aking YouTube channel, and please mag-subscribe po kayo para mas bongga ang chika natin dito. At least dito walang fake news at hindi ninenega ang mga